Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jonalyn Akuram ng CRC Summerfield at ang ating pagbubulay-bulayan po sa umagang ito ay matatagpuan sa Numbers chapter 27 verses 18 to 23. Basahin ko po. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay, patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel at doon ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Josue, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa kalakasan at panibagong pag-asa, pagkakataon upang gawin ang iyong kalooban. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa oras na ito, sa pagkakataon, O Diyos, na makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, ang wisdom na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na maunawaan ang bawat salita na aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang devotion po natin ngayon ay pinamagatan po na Joshua Chosen and Given Authority. At doon po sa ating verse na binasa ay nakapaloob ang pagpili kay Josue bilang kapalit ni Moises. Sino po ba si Moises? Si Moises po ang ginamit ng Diyos upang ilabas ang mga Israelita sa Ehipto na siyang mangunguna sa kanila patungo sa Kanaan, ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. At nang umabot sa edad na 120 years, si Moises, kinailangan na siyang palitan ng Diyos sapagkat siya'y matanda na at hindi na niya magagawang pangunahan ng mga Israelita patungo sa Kanaan. Kaya naman po si Josue ang pinili ng Diyos na siyang papalit kay Moises. Si Josue ay anak naman ni Nun na mula sa angkan ni Ephraim. Isang bagay po ang taglay ni Josue na kinakailangan upang magampanan niya ang pinagagawa ng Diyos na mamuno sa mga Israelita. At ito po ay ating matatagpuan sa binasa natin kanina sa verse 18 na siya'y puspos ng Espiritu. Alam niyo po, hindi po magiging madali ang responsibilidad na ipagkakatiwala sa kanya sapagkat ang mga taong kanyang pamumunuan ay ang mga Israelita na matitigas ang mga ulo. Kaya naman po sa verse 20 din na binasa natin, sinabi doon ng Diyos na ibibigay ni Moises ang iba niyang kapangyarihan upang siya'y sundin ng buong mamamayan ng Israel. At makikita natin dito na hindi basta-basta ang pagiging isang leader na katulad ni Moises at ni Joshua. Ngunit pakatandaan po natin na kapag ang Diyos ang pumili ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga pinili. Ipagkakaloob niya ang kapangyarihan o ang authority upang magampanan ng mga pinili ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. Katulad nga po ni Moises at ni Joshua, sila po ay pinili at binigyan ng authority. At sa ating pong application sa devotion na ito, tayo na mga pinili ng Diyos at pinagkatiwalaan niya ng gawain, may it be leadership katulad ng mga pastors and church leaders natin, or kung tayo man po ay nalagay sa ministry sa ating mga local churches, wag po tayo mag-alinlangan or matakot na gampanan ng ating mga tungkulin sapagkat katulad ni Joshua, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin at siya ang mangunguna sa lahat ng ating gagawin. Kaya mga kapatid, wag po nating sayangin ang pagkakataon na tayo maging parte ng ating mga local churches. sapagkat ang Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin upang tayo pangunahan at bigyan ng kakayanan. Lagi po nating isipin na isang pribilehiyo po na tayo ay magamit ng Diyos at magagampanan natin ang purpose natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At salamat po, yun lamang po, tayo po ay sumandaling yumukod upang manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo
mo na aming napakinggan. At dalangin namin, Lord, na katulad ni Moises at ni Joshua ay patuloy kaming samahan ng Holy Spirit sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, sa loob man o labas ng simbahan, ang iyong banal na spirito ang siyang aming maging gabay. At dalangin namin, Panginoon, na kung ano man po yung pinagkatiwala mong gawain sa amin, ito ay aming magampanan ng buong puso, Panginoon, ng may katapatan, O Diyos. Panginoon, salamat po sa pagkapili mo sa bawat isa sa amin, at salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, Diyos. Dalangin namin, Lord, na bigyan mo po kami ng karunungan, ng kalakasan, Panginoon, at ikaw lamang po ang siyang mataas sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po ang proteksyon mo sa bawat isa sa araw na ito, at sa iyo lamang namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen.